Halina, maghanda tayo sa banal na pagsamba sa ating Diyos. Siyang humirang at tumawag sa bawat isa upang maging asin at ilaw ng sanlibutan, ay nangunguna sa ating mga daan upang ituro ang landas na dapat nating lakaran. Ihanda natin ang ating mga sarili, susuguin tayo ng Panginoon, aangkupan ng kapangyarihan, wala tayong anumang dadalhin maliban sa mabuting balita. Sapat ito para sa pangangailangan ng tao. Tayo na, sambahin natin ng Panginoon sa altar ng ating tahanan at ibukas ang ating sarili sa kanyang masaganang pagpapala, upang tanggapin ang pagpapalakas at idalangin pagkalooban tayo ng kagalakan sa ating pagsunod. Alalahanin natin ang sinabi ng mang-aawit. Isaalang-alang ninyong mabuti ang kanyang mga baluarte. Inyong pasukin ang kanyang mga muog upang inyong mabalita sa susunod na salinlahi na ito ang Diyos, ang ating Diyos magpakailanman. Siya'y magiging ating patnubay magpakailanman. Manalangin tayo. Diyos na pinagmumulan ng kagandahan at kabutihan sa lahat ng bagay. Aming sama-samang ipinagdiriwang ngayon ang iyong biyaya at dakilang katapatan sa bawat umaga. Kaloob mo'y may panibagong buhay at pag-asa. Sa pagsisimula ng sanglinggo na aming kakaharapin, taglay ang liwanag ng iyong patnubay. Nais namin papurihan ang iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig na pumupuno sa aming mga pangangailangan at nagtuturo sa amin sa daan na dapat namin lakaran. Nasisiyahan kami sa iyong nagpapatuloy na pangangalaga at pag-iingat, kaya naman ninanais namin magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming pagsamba. Malugod ka nawa sa aming Panginoon, maging sa aming gawain. Ihanda nawa kami ng banal na Espiritu sa iyong pagsusugo upang maging tagapagdala ng liwanag at pag-asa sa aming mundo. Alaalang kay Kristo, Jesus na buong kagalakan naming paglilingkuran at susundan habang buhay. Amen.
Madalas ang ating ugnayan sa isa't isa ay nasusubok sa mga panahon na itinataas natin ang ating mga sarili at ipinapalagay na tama ang mga sinasabi, nararamdaman at iniisip. Malimit nating isipin na nakahihigit tayo kaysa sa iba. Ipagmamalaki ang ating mga inabot sa buhay sa halip na makita ang mga kahinaan at pagkakamali. Ipinipikit natin ang ating mga mata sa katotohanang ang nais ng Diyos sa atin ay maging mapagkumbaba. Wika ni Apostol Pablo, alang-alang sa taong iyon ako'y nagmamalaki. Ngunit alang-alang sa aking sarili ay hindi ako magmamalaki, maliban sa aking mga kahinaan. Dalhin ngayon ng bawat isa ang kanyang kahinaan at kasalanan sa paanan ng Panginoon na nangako ng kapatawaran at paghilom sa sino mang nakahandang magpakupkop sa Kanya. Gumawa tayo ng ilang sandali ng katahimikan para sa pagsisisi.
katiyakan ng kapatawaran, ibinukas natin ang ating puso sa Diyos. Ikinumpisal ang ating mga kasalanan at kahinaan. Pinakinggan tayo ng Panginoon at ginawang bago at ngayon pinahayo upang magdala ng liwanag at pag-asa sa mundo. Sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, "Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang aking kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa gayon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig, at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos." Tanggapin ngayon ng bawat isa ang mabuting balita. Kay Kristo may kapatawaran. Sa kasalanan at sa Kanya may bagong buhay. Salamat sa Diyos. Unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 5, verse 1 to 5, 9 to 10. Naging hari si David ng Israel. Ang lahat ng lahi ng Israel ay pumunta kay David sa Hebron at sinabi, "Kadugo niyo po kami mula noong una, kahit si Saul pa ang hari namin. Kayo na ang namumuno ng mga Israelita sa kanilang mga pakikipaglaban. At sinabi sa inyo ng Panginoon, ikaw ang gagabay sa mga mamamayan kong Israelita, gaya ng paggabay ng isang pastor sa mga tupa niya. Ikaw ang magiging pinuno nila." Kaya roon sa Hebron, gumawa ng kasunduan si David sa mga tagapagmahala ng Israel sa presensya ng Panginoon. At pinahiran nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel. Si David ay 30 taong gulang nang naging hari ng Israel at naghari siya sa loob ng 14 na taon. Naghari siya sa Juda sa loob ng 7 taon at 6 na buwan habang nakatira siya sa Hebron. At 33 taon ang paghahari niya sa buong Israel at Juda habang nakatira siya sa Jerusalem. Matapos sakupin ni David ang matatag na kampo ng Zion, doon na siya tumira at tinawag niya itong lungsod ni David. Pinagdagdagan niya ito ng pader sa palibot mula sa mababang bahagi ng lungsod. Lalong nagiging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong Diyos ng makapangyarihan. Ang ebanghelyo ay matatagpuan sa Marcos chapter 6 verse 1 to 13. Ang propetang walang karangalan. Si Jesus ay umalis doon at nagtungo sa kanyang sariling lalawigan. Sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang Sabat, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Ang maraming nakarinig ay nanggilalas. Sinasabi nila, "Saan kinuha ng taong ito ang ganitong mga bagay? At ano itong karunungang ibinigay sa kanya na maging ang ganitong himala ay ginawa ng mga kamay niya? Hindi ba ito ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Hindi ba kasama natin ang kanyang kapatid na babae? Kaya nga, dahil sa kanya, natisod sila." Subalit, sinabi sa kanila ni Jesus, ang isang propeta ay may karangalan maliban sa sarili niyang bayan, kamag-anak at sambahayan. Si Jesus ay hindi makagawa roon ng himala maliban lamang sa iilang may sakit. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay at sila ay pinagaling.
Namangha siya dahil sa kanilang di pananampalataya. Gayunman, pumunta siya sa mga nayon at nagturo roon. Tinawag niya ang 12 alagad. Sila ay isinugo niyang dala-dalawa at binigyan ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu. Inutusan niya sila na huwag magdadala ng anumang bagay sa paglalakbay kundi tungkod lamang. Hindi rin sila pinagdadala ng pamigkis o tinapay o salapi sa bulsa. Pinagsusuot sila ng sandalyas. Gayun din, hindi sila pinagsusuot ng 2 balabal. Sinabi niya sa kanila, "Saan mang bahay kayo pumasok, mananatili kayo roon hanggang kayo ay umalis. Ang sino mang hindi tumanggap o makinig sa inyo, sa pag-alis ninyo roon, ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong talampakan. Gawin ninyo ito bilang patotoo laban sa kanila. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, higit na mabigat ang parusa sa lungsod na iyon kaysa sa parusa sa Sodoma at Gomora sa araw ng paghuhukom. Sa kanilang paghayo, ipinangaral nila sa mga tao na magsisi. Gayun din, maraming mga demonyo ang kanilang pinalabas. Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling sila." Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Merong anxiety dyan or nade-depress. Nakakatulong ang praise songs. Promise. Because I've been there.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the Naranasan mo na ba na maliitin ka ng iyong kapwa at ang mga nasa paligid mo ay hindi nagtitiwala sa iyo? May mga kasalanan o kaya masamang karanasan kang nagawa noon na laging ikinakabit pa rin sa iyo sa kasalukuyan kahit ito'y matagal nang lumipas sa buhay mo. Ang mga katanungang yan minsan ay nagpapasama sa iyong kalooban dahil sa panliliit sa iyo at sa iyong pagkatao. Hindi maaalis na ikaw ay magalit o magtampo sa mga taong nagpaparamdam sa iyo nito. Ang masakit pa kung minsan, kapamilya, kamag-anak, kadugo mo pa ang nagpaparanas sa iyo ng mga bagay na ito. Alam mo ba na naranasan din yan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanilang nayon? Kaya nga ayon sa Ebanghelyo ni Marcos, bagaman na namamangha ang mga tao sa Kanya, sa kakayanan ni Hesukristo mula sa pagtuturo at pagpapagaling ng may mga sakit, hindi pa rin siya pinaniniwalaan. Sa Ebanghelyo, muntik nang ihulog si Jesus sa bangin dahil sa galit ng mga tao sa sinagoga. Nabanggit ko na sa inyo noon kung ano ang sinagoga. Ito ay isang lugar na kung saan pinag-aaralan nila ang mga batas ni Moises. Sa teksto na ating nabasa, may dalawang bahagi itong ipinapakita. Ang una dito ay ang walang karangalang propeta at ang pangalawa ang pagsugo ni Jesus sa kanyang mga alagad upang magmisyon. Sa unang bahagi, sa nabasang ebanghelyo, ay tinutukoy ito sa pagmamaliit ng mga tao sa mga propeta na taga sa kanila. Kaya nga nabanggit ni Jesucristo na hindi napaparangalan ng isang propeta sa sarili niyang bayan. Tulad ni Jesus, maraming mga tao na nakakaranas ng panalait sa sarili niyang lugar. Tulad ng aking nabanggit kanina, may mga tao na pilit na ikinukonekta sa kanya ang kanyang mga nakaraan. Sa iyong dating pagkatao, sa dating mong kinatisuran, sa dating mong pagkakasala. Minsan naman may mga taong mababa ang tingin nila sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga kapamilya. Hindi natin sila masisisi kung minsan kung ganito ang kanilang pagtingin. Dahil sa mahirap ang pagtitiwala ay mahirap makuha o kaya maibalik. Kung ang mga taong iyon ay nakaranas ng panluloko o may mga bagay silang nalaman sa iyo na pilit mong inilihim sa kanila. O kaya ang mga pag-uugali na ilang beses din nilang naranasan sa iyo na hindi magandang relasyon. Kaya sila ay naiinis at nagagalit at ang tiwala ay hindi na nakikita
sa kanila o kaya hindi ka na pinagkakatiwalaan pa. Pero meron din namang mga tao na talaga namang ang kanilang pag-uutak ay sabi nga utak talangka, na ang nais nila ay hilain ang kanilang kapwa pababa dahil sa naiinggit at ayaw nilang mahigitan mo sila mula sa estado ng pamumuhay, sa pag-uugali, o sa karangayaan na iyong nararanasan na sa mga panahong ito. Kung tayo ay nakakaranas ng mga ganito, pinapakita ng Ebanghelyo na kailangan mong mag-move on, o kaya sinasabi din ng Ebanghelyo na hindi lahat ng tao ay magtitiwala sa iyo o maniniwala sa iyo. Kailangan mong magpatuloy sa mga magagandang layunin na siyang ikaiuunlad mo mula sa iyong estado at ikauunlad ng iyong pagiging isang mabuting tao. Nang si Jesus ay hindi pinaniwalaan ng mga tao, siya ay umalis at pumunta sa ibang nayon upang doon ipagpatuloy ang pagtuturo at pagpapagaling sa mga taong may mga karamdaman. Sa ikalawang bahagi ng tekstong ito, ay nabasa natin na isinugo ni Jesus ang 12 alagad sa mga bayan upang magturo at magpagaling ng mga taong nasasapian ng masamang espiritu. Binigyan niya ang mga ito ng karapatan upang gawin ang mga bagay na ito. Makikita natin dito na si Jesus ay may tiwala sa kanyang mga alagad na magawa ang mga bagay na ginagawa niya, ang pagtuturo at ang pagpapagaling. Bagaman na si Jesus ay nakaranas ng panlalait sa kanyang lugar at walang tiwala sa kanya ang mga taga doon, hindi naman niya ito pinaranas sa kanyang mga alagad. Bagkus binigyan niya ng kapamahalaan ang kanyang mga alagad na magturo sa iba at magpagaling. Tiwala ang hatid ni Jesus sa kanyang mga alagad. Binigyan niya ng katatagan ng kalooban ang bawat isa upang magampanan nila ang kanilang trabaho o kaya kung ano ang pinag-uutos ni Jesus sa kanila. Kaya naman mga kapatid, ang aral na hatid sa atin ng Ebanghelyo ni Marcos sa araw na ito, bagaman na nakakaranas tayo ng panlalait ng iba, ay huwag ang puot o galit ang mamuo sa ating mga puso. Bagkus pagmamahal pa rin at pagmamalasakit sa iba ang isipin. Kailangan natin mag-move on sa mga, lalo na sa ngayon, ang pagtitiwala ng iba ay hindi mo makakamit gaya ng iyong inaasahan. Ganoon na lang ang kanilang pagtingin sa iyo dahil sa patuloy nilang idinidikit ang nakaraan sa iyo. Ngunit dahil sa ating patuloy na positibong pag-iisip at pag-move on sa mga taong nanlalait sa iyo, ay patuloy na tayong gagawa ng mabuti at may tapat na paglilingkod. Balang araw ay makikita din nila ang mga iyon, ang iyong sakripisyo at tunay na pagbabago mo na maging isang mabuting tao. Tulad ni Jesus, magbigay tayo ng katatagan ng kalooban sa iba at bigyan ng pagkakataon na makita na ang bawat isa ay may kakayanan upang makapaglingkod din sa iba. Mapadama na tayo ay nagmamalasakit at nakakasunod sa mga aral ni Jesus. Bigyan ng pagkakataon ng ating mga mahal sa buhay na sila man
ay may kakayahan na dapat pansinin upang ito ay lumago at upang sa ganon sila ay maging matagumpay sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, ang dalangin ko sa inyo ay sumain niyo nawa ang pusong marunong umunawa sa kalagayan ng iba at pusong hindi nagtatanim ng puot at galit sa kapwa. Pusong patuloy na umuunawa at nagmamahal sa ating kapwa-tao. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagkakaloob tayo hindi dahil sa kasanayang magbigay o magbalik sa Panginoon ng mga bagay na pinagpala niya sa atin. Nag-aalay tayo dahil ito ay nararapat nating tugon sa nagpapatuloy na pagkilos ng Diyos. Ani Apostol Pedro, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Nais nating ipahayag sa araw na ito na tayo ay mabuting katiwala ng Diyos. Kaya naman, maghandog tayo ngayon ng may pasasalamat sa Kanya. Dalhin ng bawat isa ng may ngiti sa labi ang kaloob niyang alay, may pangako at ikapu. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk
soul rests in your embrace, for I am yours, and you are mine. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa mga handog. Araw-araw ay nakikita at nararanasan namin ang iyong malasakit, Panginoon. Dahil dito, nais namin tumugon sa iyong kabutihan sa pamamagitan ng aming mga buhay na pinagpapala. Loobin mo na ang aming handog ay maging daan upang maparanas namin sa aming kapwa ang iyong katapatan. Maraming salamat po, O Diyos, at ginagamit mo kaming instrumento ng iyong habag. Amen. Inyang dinatanggay oras ay Jesus mitasya, ating sabla makasadyana. Dinakene ang kayang taulingapunan, karing kayang kakaliguran. Inginong kinwane yung tinape, at pepasalamat siya, at pinisine, at tinampang ne, karing kayang alagad. Kay ba't ni ngapunan, inginu kinwane ni Kopa, inyang nakapagpasalamat ni, inampang ni karela. Ngayon makadurog taking gulang, mamangan tinape, miminong anak,
At gaganakan taya, itang anong nino ing mete, banmirinan tamong giye. Okay. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, akibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawang dinayumay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang salo ng bagong tipan, inumin mo't makibahagi. Ito ang salo ng bagong tipan, inumin mo't makiisa. Yan ang dugong lumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay. Ito ang salo ng bagong tipan. Yan ang katawang dinayumay. Yan ang dugong ikinigis. Ito ang aking patunay. Ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Yan ang katawang dinayumay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still,
and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil he doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. What we never can prove, the delights of His love, until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows are for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey.